Hello everyone! Good day! So, nandito naman tayo sa panibagong leksyon, no? So, tapos na tayo doon sa mga different kakayahang pang-komunikatibo. Na dumako naman tayo sa panghuling leksyon natin para sa ikalawang mata dito sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. So, yan, no? I hope you're ready and I hope na meron kayong matutunan by the end of this lesson. And please watch out sa mga announcement ko, no? At the end ng discussion ko na ito. Okay? So, ayan. So, let's proceed. Now, ang tatalakayin natin ngayon, no, is ang pananaliksik. Actually, introduction lang ito siya. Ano ang pananaliksik? And since nakulang na tayo sa time, no, sayang hindi kayo makagawa ng isang pananaliksik or research paper, kumbaga, no, sa English. Sige lang. Now, tatalakayin natin ngayon kung ano ang pananaliksik at ano yung mga dapat natin malaman, no, tungkol dito. Siyempre. So, ayan. So, ito yung mga layunin natin. Naiisa ang mga katangian ng isang pananaliksik at naiisa-isa ang mga uri ng pananaliksik ayon sa layunin. Okay. Ano bang pananaliksik o research in English? So, according sa source natin, no, ang pananaliksik daw ay isang proseso ng pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang particular na suliranin, malutas ang isang particular na suliranin sa isang siyentipikong pamamaraan. Okay, so one of the goal ng isang research is to give an answer to a certain problem. Okay? So, ang pananaliksik ay isang proseso upang tayo ay mangalap ng mga datos, yung mga data, no? Or mga different information upang mabigyan natin ng um, kasagutan o solusyon yung mga umuusbong na suliranin o problema. Okay? In addition, ito na isang pagtatangka upang makakuha ng mga solusyon sa mga suliranin, as what I have said, no? Dagdag pa rito ang pangangalap ng mga datos sa isang kontroladong sitwasyon para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon. So, take note, no, na ang isang pananaliksik ay isang sistematikong proseso. Meron siyang pina-follow na system. Okay, mga different steps upang ma-proseso tayo ng mga pagpapangangalap ng mga datos, pagsusuri ng mga datos na nakuha natin, at pagbigay ng different interpretation ng mga datos or ng impormasyong nakalap natin upang malutas or masolusyonan o mabigyan ng kasagutan yung mga tanong natin o yung mga suliranin, no, ng isang particular na organisasyon o isang sitwasyon kung saan meron isang suliranin. Okay? At dagdag pa dito, no, upang mapalawak yung ating kaalaman sa isang particular na larangan. So when we research or kapag tayo ay mananaliksik, no, mas lalawak din ang ating kaalaman tungkol sa isang particular na larangan. Okay? So, ayon kay Aquino noong 1974, ang pananaliksik daw ay isang sistematikong paghahanap sa mga mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. So, yun nga, no, yung sinabi ko na ito ay sistematikong paghahanap o meron siyang proseso, sistematikong proseso na uh, different steps or systems, no, na kailangan natin sundin upang maging authentic and reliable yung mga nakalat natin na mga datos. So, matapos ang maingat at sistematikong paglilikom ng impormasyon o datos, ito ay lalapatan ng interpretasyon upang lubos na maunawaan ang resulta ng pagpapaliksik. So, syempre, pag nakakalap tayo ng mga datos o impormasyon, kailangan natin ito siyang ayusin, no? At lalapatan ng interpretasyon. So, para ano ba? Para saan ba yung mga impormasyon na yan? And para saan yan siya na solusyon? Kumbaga, no? So, in summary, when we talk about pananaliksik, ito ay isang masusing pag-aaral
na isinasagawa upang makakuha ng bagong kaalaman at upang mapatunayan din yung mga teorya at mabigyan ng solusyon ang isang suliranin. Okay? So, I hope naintindihan niyo siya. Now, ito naman yung mga different katangian ng pananaliksik. So, meron tayo ditong objetibo. So, ito ay naglalahad ng mga impormasyong hindi basta galing sa opinyon o kuro-kurong pinapanigan ng manunulat, kundi nakabatay sa mga datos na maingat na sinaliksik, tinaya at sinuri. Okay. So, ibig sabihin nito, no, hindi daw siya galing sa opinyon o sariling opinyon ng isang tagapagsaliksik or taga-research. Okay? And hindi siya about sa mga sabi-sabi lang, kundi nakabatay yung mga datos niya sa maingat na pagsaliksik at yung mga information na nakuha niya no is nag-undergo ng different let's say reliability test no or different test upang masuri kung totoo ba yun. Okay? And also sistematiko. So ito ay sumusunod sa lohikal na mga hakbang o proseso patungo sa pagpapatunay ng isang katanggap-tanggap na konklusyon. Okay? So meron siyang sinusunod na lohikal na mga hakbang or mga logical steps, no? So if familiar na kayo sa isang research paper, so ano ba yung template ng isang research paper? Kadalasan, no, meron siyang mga 5 or 6 chapters na kung saan sa chapter 1, doon yung i-introduce ano yung problema na kailangan yung bigyan ng solusyon or ano yung suliranin na kailangan na mabigyan ng uh, pag-unawa at mabigyan ng solusyon, no? And then, nandun din yung mga different why, okay? Bakit? Or mga question and lalong-lalo na kung ano yung mga importansya no, ng inyong study. Yan yung sa chapter 1. So, brief, ano lang siya, no, brief background lang ng isang research paper. Then, sa chapter 2 naman, is kadalasan nandun makikita yung mga different uh, related literature at studies, no, na kung saan um, merong mga ibang author na nagpapatunay na merong ganitong problema at ano yung mga na-introduce nila ng mga solusyon upang mabigyan ng solusyon yung mga suliranin na iyon. Okay? And sa chapter 3, usually, ano yung mga methods na gagamitin mo, no? Paano mo kukunin yung mga subjects mo, yung mga respondents mo, at ano yung prosesong gagamitin mo upang mabigyan ng interpretasyon o kahulugan yung iyong nakalap na datos. Sa pang-apat naman is doon mo ipapakita o ilalahad ano yung mga nakalap mo na datos, mabibigyan mo siya ng interpretasyon at implikasyon. And sa panghuli naman, no, is yung summary ng study ninyo. And nandun na yung conclusion at saka more on recommendation mo as a researcher. Okay, so meron siyang system or logical na mga hakbang na proseso upang mapatunay, no, yung ng nakalap mo na informasyon o datos at pagbigay mo ng isang konklusyon. Okay? At also, no, napapanahon o maiugnay sa kasalukuyan, so mean to say, relevant yung topic na napili mo. And ito daw ay nakabatay sa kasalukuyang panahon. So, tukoy nito ang petsa at taon, nakasasagot sa suliraning kaugnay ng kasalukuyan, at kalalabasan ay maaaring maging desisyong pangkasalukuyan. Okay, so relevant and time, okay? Relevant siya, mean to say, napapanahon, no? Or currently na nangyayari yung suliranin na yun. Okay? Or currently na naobserbahan mo na problema na kailangan ng solusyon. For example, yung let's say na lang, no, absenteeism ng mga estudyante. So, maraming naobserbahan mo na maraming mga estudyante na palaging nag-absent. So, ano yung maaring dahilan doon? So, ikaw ay magsasaliksik ngayon. So, maraming factors yan, no? Bakit siya nag-absent? And with that, no, ano kaya yung maaaring solusyon na maibigay mo? Okay? So, maiugnay natin sa kasalukuyan yung research natin. Empirical naman, ang konklusyon ay nakabatay sa mga nakalap na datos mula sa tunay na naranasan
at o naobserbahan ng mananaliksik. Okay, so empirical means to say naranasan natin, no? Tayo mismo yung nakaranas noon na kailangan natin siyang mabigyan ng uh, resulta or ano ba to? Kasagutan. Okay? Critical din siya, maaaring masuri at mapatunayan ng iba pang mananaliksik ang proseso at inalabasan ng pag-aaral dahil taglay nito ang maingat at tamang paghahabi at paghahatol ng mananaliksik. Okay? So, syempre, no, kailangan hindi ka bias sa mga inilagay mong datos doon or interpretasyon mula sa nakalap mong datos. At also, kailangan siyang supported din, no, ng mga different researchers din. Critical. Masinop, malinis at tumutugon sa pamantayan. Nararampat itong sumunod sa mga pamantayang inilahad at kakikitaan ng pagiging masinop at malinis sa kabuuan. Kumbaga, no, napafollow mo yung mga different technicalities sa paggawa ng isang research paper. So, kung merong template na ganito or merong format na ganito, dapat yun yung sundin. So, kadalasan, no, sa isang research, APA po yung ginagamit natin na format or American Psychologist Association. Tama ba yung pagka-remember ko? APA na format. So, meron din tayong tinatawag na MLA or Chicago something. Ganun, no? Maraming format actually yung paggawa ng isang research paper. Pero kadalasan, APA, no? So, kapag nag-follow tayo ng APA format, maaaring maging malinis at masinop po yung pagtugon natin sa pamantayan o sa mga different problems or suliranin na ni-research natin. Okay? So, ayan po siya. So, yun yung mga different katangian ng pananaliksik. So, meron tayong objektibo, sistematiko, napapanahon, o relevance, merong relevance yung study mo. Okay, hindi na siya outdated, currently happening yung suliranin na iyon na kailangan ng solusyon. Empirical, critical, at masinop, malinis at tumutugon sa pamantayan. Okay, so dumako naman tayo sa mga uri ng pananaliksik. So, meron tayong different types of research, no? Isa, nakadepende yun siya sa ano yung layunin at ano yung disenyo. So ngayon, tatalakayin natin ano yung mga uri ng pananaliksik ayon sa layunin. Okay? Ano yung goal or objective, no, ng isang study mo. So una dyan ay panimulang pananaliksik or in English, this is basic research. So, according sa source natin, no, ito daw ang pananaliksik na agarang nagagamit ang resulta sa pagpapabuti o pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa isang bagay. Excuse me. Nakatutulong ang resulta na pag-aaral upang makapaglahad ng impormasyon na magagamit sa paglutas ng problema. So, ibig sabihin nito, no, ang basic research daw ay isang pananaliksik. Okay, so, ito po. Isang pananaliksik sa pagpapalawak ng kaalaman, usually no, pagpapalawak ng kaalaman o pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa isang bagay o tungkol sa isang teorya nang walang agarang layuning praktikal. Or, hindi say, hindi daw siya agarang nagagamit yung resulta natin, no? Layunin nitong maunawaan ng mga batayang prinsipyo, konsepto o mga different phenomenons. Okay? So, more likely, para mas maging malawak pa daw yung kaalaman natin, no? Tungkol sa isang bagay o sa isang teorya. So, ang gamit nitong research na ito or itong uri ng pananaliksik na ito ay pagbuo ng bagong kaalaman o teorya, pwede ding pagpalalim na pag-uunawa sa mga natural o social na phenomena, at maaari ito siyang maging pundasyon para sa mga sumusunod pa o susunod pa na mga pananaliksik, no? Tulad ng applied or action research. Okay? So, pagpalawak lang. Okay? Pagdagdag ng kaalaman o pagbuo ng teorya. So, yan yung goal ng isang basic research. Sa halimbawa, pag-aaral sa epekto ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral ng mga estudyante. Okay? So, ano daw yung maaaring epekto ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral ng mga estudyante? So, with the advent of technology ngayon, no, maraming mga tools
or online tools or learning tools yung umuusbong. Like, lalo na ngayon, yung napapanahon, which is ang ChatGPT or yung mga AI tools. So, ano to kaya yung maaaring epekto ng mga iyon sa pag-aaral, no, ninyo na mga estudyante? Or ano to kaya? Ano kaya yung mga pros and cons ng mga ito? And ano yung mga effect nito sa inyo, no? As, as a student. Pangalawang example is pananaliksik sa mga kinagiliwang katangian ng mga K-pop idols sa mga kabataan. So, so ang goal nito, no, is mas malaman pa or magkaroon ng mas malalim pa na kaalaman kung ano ba ang katangian ng mga K-pop idol, no, na kinagigiliwan ng mga kabataan. Okay? So, another example is, let's say, isang manaliksik sa edukasyon ang nagsusuri kung paano natuto ang utak ng bata sa pagbabasa gamit ang neurocognitive theory. So, dito naman sa example na ito is meron siyang theory or meron siyang binabase na theory. So, yun ay ang neurocognitive theory. So, ang goal niya is mas magkaroon daw siya ng kaalaman o makabuo ng bagong kaalaman tungkol sa ano yung magiging effect or reason, no? Bakit ang isang bata ay marunong magbasa gamit ng theory na ito. Though hindi ito agad nagagamit sa silid-aralan kung ano man yung resulta, no, ng kanyang pananaliksik, pero mahalaga ito sa pag-unawa sa proseso ng pagkatuto. Okay? So, yan siya. So, that is basic research. So, kung meron mo kayong katanungan, no, please feel free to comment down below at pwede din kayo mag-chat sa GC natin. Okay? So, tumungo naman tayo sa pangalawang uri ng pananaliksik ayon sa layunin, and that is pagkilos na pananaliksik or in other words, action research. So, ito daw ay isang pananaliksik na isinasagawa upang maresolba o masagot ang espesipikong tanong o problema ng isang larangan. Okay? Ang resulta ng isang action research ay nagagamit upang batayan para sa mas ikabubuti ng isang larangan sa paglaon ng panahon. Okay. So, itong action research na ito, no, ay isinasagawa ng isang mismong practitioner. Okay? So, for example, nandun talaga siya sa isang field na iyan, no, and napansin niya mayroong problema. So, gagawa siya ng action research para mabigyan agad ng solusyon. No, ang resulta ng isang action research ay nagagamit agad. Usually, no, agad-agad po nagagamit upang batayan para sa mas ikabubuti ng isang larangan. Okay? So, example niyan is yung mga guro, yung mga community worker, yung mga practitioners, no? So, ito ang goal nila ay upang uh, malutas or mabigyan ng kasagutan ng isang tiyak na problema o mabigyan ng aksyon, no, ang isang problema sa kanyang sariling konteksto. So, ito daw ay may kasamang aksyon at refleksyon. So, ang gamit nitong action research ay upang magpapabuti ng practice o proseso or yung profession, no? Pagresolba ng lokal na suliranin at pagpapalakas ng partisipasyon ng mga kalahok. Okay, so for example, yung mga guro. Actually, no, dapat um, meron daw action research na ginagawa ang isang teacher. Pero, yeah. Na halimbawa, pananaliksik tungkol sa pinaka-epektibong paraan ng motibasyon para sa mabilis na paggawa ng mga fast food crew. So, yan. Ano ba yung mga different motivation, no? O ano ba yung effective na at motivation factors upang mapilit daw yung trabaho ng isang fast food crew or pag-aaral sa epekto ng trapiko sa kalidad ng buhay ng mga mamayan sa isang munisipalidad. So, ayan, no? Example ito is traffic. So, that is napapanahon na problema. So, syempre, gagawan siya ng isang research, ano ba yung mga different steps or ano ba yung maaaring epekto nito, no, sa kalidad ng buhay ng mga mamayan. And then kapag nakita nila kung ano yung epekto nito, dapat mabigyan ng solusyon or agarang solusyon. Okay? So, action research, agarang solusyon. Now, panghuli is ang pagtugong pananaliksik or applied research.
Ito ang mga pananaliksik na ginagawa upang malutas ang kuryosidad ng mga mananaliksik. Ang resulta sa ganitong uri ng pananaliksik ay hindi agaran, ngunit lubhang nakakaapekto upang mas mapabuti ang kalakaran ng isang industriya at ang kalidad ng buhay ng nakararami. Okay. So, itong si applied research naman, no, is para siyang si action research na merong ag, ah, action. Pero, dito kay applied research is hindi agarang, no? Hindi agarang action o hindi agarang aplikasyon ng kung ano man yung resulta ng inyong pananaliksik. Okay? So, meaning to say, ang applied research ay pananaliksik na nakatuon sa praktikal na aplikasyon ng kaalaman upang malutas ang mga tiyak na problema sa lipunan or teknolohiya, kalusugan, edukasyon, at iba pa. So, ang gamit nito ay magbuo ng solusyon sa mga umiiral na problema or pwede ding pagdidisenyo ng mga produkto, serbisyo, or polisiya at pagbibigay ng ebidensya para sa desisyon or intervensyon. Okay? Halimbawa, pag-aaral sa iba pang paraan sa pagsugpo ng cancer cells bukod sa radiation. So, maraming mga research, no, how to cure cancer cells. So, maraming studies about dyan. So, though hindi naman siya agad na-apply yung mga natuklasan nila, no? Pwede naman siyang maging pundasyon din ng iba pang mga research. Or pwede siyang pang support. Or pwede pa siyang i-improve din, no? Ng iba pang research. Or pwede ding pananaliksik sa apekto ng pagtawa sa pagpapabuti ng kalusugang mental ng isang tao. Okay? So, curious ka, what if, no? Mayroong other cure or para improve sa mental health ng isang tao. So, let's say yung pagtawa. Ano kayang epekto nun? No? So, yan siya. So, in summary, no, ito yung mga uri ng pananaliksik ayon sa layunin. We have the basic research, action research, applied research. So, basic research, pagpalawak ng kaalaman, usually yan yung gamit niya, or pagbuo ng teorya o pundasyon para sa iba pang mga research. Halimbawa is neurocognitive study sa pagkatuto. Okay? Or neurocognitive theory. No? Now, sa action research naman, at saka sa applied is meron silang solusyon or practical na aplikasyon. Pero ito si action research is solusyon sa lokal na problema at ang gamit niya is para sa practice or reflection. And yung mga taong involved dito sa action research is yung mga practitioners, tulad ng mga guro, no? Or mga community workers. So, example, pagsubok ng bagong teaching strategy. Now, applied research is, ayan, practical na aplikasyon. So, ang gamit niya is para pang gawa or pag-improve ng mga produkto, serbisyo at polisiya. Okay? Now, ano pa ba ang kaibahan ng action research at saka ng applied research? So, both of them, no, ay parehong nakatuon sa practical na aplikasyon ng kaalaman, no? Or mga pag-apply, no? Practical na aplikasyon. Or merong feedback, kumbaga, no? Kung ano man yung nakalap na informasyon, meron siyang application agad. Pero may malinaw na kaibahan ang dalawa, lalong-lalo na sa layunin nila, proseso at konteksto ng paggamit. Okay? So, syempre, no, sa applied research, ang layunin niya ay maghanap ng solusyon sa mga praktikal na problema gamit ang teorya o kaalaman. While si action research naman ay direktang tugunan ang problema sa sariling konteksto ng manaliksik. So, direktang tugunan ang problema. Now, yung konteksto nito, mas malawak po yung ating applied research, maaring sa industriya, gobyerno, edukasyon, teknolohiya, kalusugan at iba pa. While sa action research naman, pwede siyang local or particular, kadalasan sa paaralan, komunidad o organisasyon. Okay? So, ang mga manaliksik sa applied research ay maaaring hindi bahagi ng mismong problema o sistema, while yung mga mananaliksik naman natin sa action research ay kadalasang practitioner mismo. Okay? Halimbawa, yung guro, community workers. Okay, so halimbawa, ito. So, applied research ay parang paglalapat ng teorya sa totoong mundo.
So, halimbawa, kung may bagong ideya sa psychology, susubukan ito sa isang mental health program. So, sa action research naman ay parang pag-resolve ng problema sa sariling bakuran. Yung current, to, sa inyong community o sa inyong school, kumbaga. Halimbawa, kung may problema sa klase, ang guro mismo ang gagawa ng hakbang, susubaybayan ang epekto at magbabago ng estratehiya kung kinakailangan. Okay? So, yan po yung mga different uri ng pananaliksik ayon sa layunin nila. Okay, so we have basic research, action research, at applied research. Now, meron naman din siyang, mga uri ng pananaliksik ayon sa disenyo at meron tayong mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik. So, this time, no, I want you to make a report about this one. So, para sa pagtatalakay sa mga uri ng pananaliksik ayon sa disenyo at mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik, hatiin ang klase sa siyam na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng isa ng hakbang at isang uri ng kanilang tatalakayin sa klase. Gawing interaktibo ang pagtatalakay. So, nandito po yun, no, yung mga assigned topic sa bawat group. So, 9 groups po. Yan sila hala. Hindi ko na, na-edit. So, hanggang 9 po na groups. And paalala po, no, sa October 20 yung unang araw sa pag-ulat, so sa October 21 naman yung pangalawa. Sa October 20, yung ang tatalakayin ninyo ay yung iba't ibang uri ng pananaliksik ayon sa disenyo, while sa 21 naman is yung mahakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik. Okay? So don't worry, no, i-upload ko din ito siya sa GC natin para guided kayo. So, yun lang everyone. Thank you for listening. I hope you have learned something today. And kung mayroong mga katanungan, no, please feel free to message me sa GC natin. Okay? Or leave a comment here. So, yun lang. Goodbye everyone and stay safe. God bless.